Hello! Sa part 14 ng ating video series na ito, dito pa rin sa Republic Act 3019 or yung Anti-Corrupt and Corrupt Practices Act, ay tinalakay natin yung Section 5 ng batas. Yung Section 5, ito yung prohibition sa mga kamag-anak ng Presidente ng Pilipinas, Vice President ng Pilipinas, Senate President, at saka yung Speaker of the House. Ngayon naman, ang sunod nating talakayan ay yung Section 6 naman. Ito naman yung prohibition on members of Congress. Ano naman yung pinagbabawal ng batas at doon sa mga members ng Congress, both sa Senate at saka sa House of Representatives. Ito yung sinasabi ng Section 6. It shall be unlawful hereinafter for any member of Congress during the term for which he has been elected to acquire or receive any personal pecuniary interest in any specific business enterprise which will be directly and particularly favored or benefited by any law or resolution authored by him, previously approved or adopted by the Congress during the same term. The provision of this section shall apply to any other public officer who recommended the initiation in Congress of the enactment or adoption of any law or resolution and acquires or receives any such interest during his incumbency. It shall likewise be unlawful for such member of Congress or other public officer who, having such interest prior to the approval of such law or resolution authored or recommended by him, continues for 30 days after such approval to retain such interest. So ito yung pinagbabawal sa mga members ng Congress. Bawal sa kanila yung maka-acquire ng interest, business interest sa mga or magka-acquire ng interest or makakuha ng pera, pecuniary benefit sa mga businesses na mapapaboran sa mga resolution o batas na kanyang ipinapasa sa Kongreso. Tapos, itong batas na to ay na-approve na. Na-approve na sa tapos siya ang nag-author ng batas na yon. Tapos doon sa batas na ginawa niya, mayroong halimbawa yung sa batas na pinasa niya o resolusyon na pinasa niya sa Congress na naipasa na, naging batas na, na-approve na. Ito ay patungkol halimbawa na batas na nagbibigay ng favor sa isang business o sa isang uri ng negosyo. Tapos magkakaroon siya ng interest, maka-acquire siya ng interest sa ganung klaseng business. Yung congressman na yon na nag-author ng ganung batas. So, hindi po pwede sa kanya yon. Tapos, dito rin, pati yung mga public officer din, isang public officer na halimbawa nagrekomenda sa isang congressman na magpasa ng ganitong batas na nagbibigay ng pabor sa isang uri ng negosyo, tapos yung public officer na yon ay nakaka-acquire din ng interest, may pecuniary interest or benefit siyang na-acquire sa ganung klaseng negosyo na kung saan inirekomenda niya sa isang congressman na ipasa yung batas na yon. So, bawal pati kahit na hindi ka congressman, pero isa kang public official na nag-recommend sa isang congressman na magpasa ng isang uri ng batas na nagbibigay ng pabor sa isang klase ng negosyo, tapos mayroon kang interest, nagkakaroon ka ng interest sa ganung klaseng negosyo, posible ka pa ring ma-charge sa provision na ito, Section 6. Tapos, dito, ito naman yung divestment. Halimbawa, mayroon kang isang business, mayroon kang isang interest sa isang business. Halimbawa, may isang negosyo na mayroon kang share. Tapos, bago pa man naipasa yung batas na yon, mayroon ka ng share doon. Tapos, nung naipasa yung batas na nagbibigay ng favor doon sa negosyo, sa klase ng negosyo kung saan mayroon kang interest o mayroon kang share, halimbawa, or nakakatanggap ka ng mga pecuniary interest, yung congressman, tapos, after nung naipasa yung batas, hindi siya nag-divest ng kanyang interest, hindi siya umalis doon sa negosyo na yon. Nanatili pa rin siya sa loob ng 30 days. So, mayroong limit na resolution authored by him for 30 days after such approval to retain such interest. So,
After 30 days, na na-approve na yon, nandoon ka pa rin, nagre-retain ka pa rin ng ganitong klaseng negosyo, posible ka rin interest, hindi ka nag-divest doon sa business na yon na mayroon kang interest, kahit na napasa na yung batas na nagbibigay ng favor, bawal pa rin, pwede ka pa rin ma-charge sa section na ito. So ito naman yung section na nagbabawal sa mga congressman, pati mga public officer na nag-uudyok sa isang congressman na magpasa ng resolusyon na nag-favor sa isang klase ng negosyo, tapos meron silang interest doon sa negosyo na yun.